up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. So ayan nga, 300,000 yung penalty ng dealer o dealership ng motor kung makapatunayan na guilty dun sa deceit o pandaraya dun sa pagbebenta. Ayon yan sa DTI. So panoorin natin at pakinggan natin yung i-raise up na issue ni Colonel Busita or Congressman Busita dito sa Congress inquiry. Ano? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, under DTI, meron pala po silang tinatawag na consumer protection. And marami pong motorcycle riders ang literally niloloko ng ibang dealers. Nag-i-issue po sila ng permit to travel na wala naman rehistro pa. In other words, malinaw na panloloko ito kasi illegal po yun eh. So yun nga, no, yung permit to travel na yan, actually, ako, na matagal na ako sa dealership, naabutan ko yan, nag-i-issue, kung naalala nyo, kung bumili ka ng motor, nag-i-issue yan sila ng, ng parang 4 na bond paper na permit to travel. Practice naman yan before. Dahil sa katagal nga ng rehistro sa LTO, alam naman natin, pag government talaga, expected na nating mabagan. Hindi ko rin maintindihan, no? Pero ngayon kasi nga, syempre, riders to si Colonel Busita, no? So marami siyang receive na complaint. So ina-assert niya lang din yung ano yung nasa patakaran. So ngayon kasi parang 1 to 7 days dapat na rehistro na, no? Ay nasa yan sa policy ngayon. And then mabilis na rin naman ngayon, naka LTMS na tayo. Online na yung pagre-rehistro. So madali na lang talaga. Yung sinasabi niyang pandaraya, ito may experience ako to. Gusto ko sa inyo i-share, no. May experience ako dito na nakapagtrabaho ako dati before dati pa, no. So before to, no, so yung previous employer ko na yung fly by night na company. Yung ginagawa nila ay hindi talaga nila nire-rehistro, sinasadya nila. Dahil ang katwiran nila para mabawi nila yung ROI o yung puhunan nila, then after a year tsaka pa lang nila i-rehistro. Sinasadya talaga nila, parang sa side ng financing yan sa pagkakaalala ko. And actually nagkaroon kami ng hearing. Actually may daming complaint yung company na yun Actually sarado na siya. So hindi ko na siya papangalanan. Kung gusto niyo malaman kung ano yung company na yan, i-PM niyo ako dun sa FB page ko. Bibigay ko sa inyo yung details para maiwasan niyo. Pero hindi ko siya pwedeng sabihin dito sa YouTube, baka syempre mabalikan naman tayo, no? And meron na po bang motorcycle riders na nag-file ng complaint sa DTI? Sec, Christina, or you, Sec, Amanda? Yes, I'll defer to you, Sec, Amanda. Thank you. So regarding po dun sa mga complaints regarding mga motorcycle riders, halimbawa po yung sabihin na lang natin yung angkas, no? Yan po currently po, wala po kasi siya sa mandato ng DTI pagdating po dun sa mga Mr. Chair, excuse po. Ang binabanggit ko po, Mr. Chair, yung mga buyers, yung mga bumibili, customers ng mga kasa. Okay. Yung late registration po. Yes, Mr. Chair, niloloko sila ng ibang dealers, hindi lahat na po. Na nag-i-issue sila ng permit to travel. Yes. Then, recently lang, Mr. Chair, nahuli ng LTO, pinagmulta ng 12,000 pesos yung rider. Opo. Kasi walang rehistro. Yes. Ang tanong po, Mr. Chair, mention your records, ilan po ang complaints ng riders? Opo. Yes sir, we confirm na marami po tayong complaint pagdating po sa late registration ng ORCR. Pero yun po, may no wrong... Madam, excuse me, Mr. Chair. Yung pong, hindi po yung registration particular, yung pong panloloko ng ibang dealers sa riders. Okay. Ang tanong po, Mr. Chair, may complaints po ba sa inyo o wala? So far po sir, based on our records, wala po yung specific instance po na yan. Ang meron po tayo yung late issuance ng ORCR. Sa katunayan po, mga 16% po ng mga complaints natin yan. Kung yung pong dealer nagbenta ng motorsiklo, then ang tagal ng rehistro, nag-issue sila ng permit to travel, ano po ang action taken na ginagawa ng DTI against the dealer?
Pag ganun po, sir, kasi po yung pag-issue po ng ORCR, nasa LTO po yan. So, pag nag-file po ng complaint, nire-refer po natin sa LTO yan. Parang hindi po tayo nagkaintindihan, Mr. Chair. Kinomplain po yung dealer. Kasi isa dyan yung nga, nag-i-issue sila ng permit to travel. Yung iba naman, 2, 3 months, 6 months, walang rehistro. We're not talking of LTO po, Mr. Chair. Yung pong pagiging irresponsible ng ibang dealers doon sa customers. Pagka po ganon na may complaint sa inyo, ano po ang ginagawa ninyong, meron po ba kayong powers to give sanctions against the dealers? Yes, or sir. not? Yes, sir. Under the Consumer Act, pwede po yan mahulog as a deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Kapag guilty po, up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. Pag guilty. Yes, sir. May nasentensya na po pa kayo na guilty? Based po sa records natin, sir, yung specific instance po na yan, wala po tayong nakita na specific case na ganyan. Pero pwede po natin balikan kung yung ganun po, yung nanlilin lang po ng mga consumers na sinasabing pwede na silang sakyan yung motorsiklo nila on the basis of a permit to carry. So tama po kayo, sir, dahil yan ay isang abusive act. Pwede po siyang mahulog as deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Tinawin ko lang, Mr. Chair. So, ma'am, kung dealer ka, niloko mo ako, liable ka. Yes, sir. Madaling i-prove kasi may ebidensya. Ano po? Yes, sir. So, magkano po ang penalty pag niloko ng dealer, yung 300,000? Administrative penalty po up to 300,000 po. Okay, may re-refer po ako sa inyo. Marami. And Sige po, sir. marami pa, Mr. Chair, thank you very much. Marami pang hearings. Diyan po magkakasubukan tayo kung ginagawa po ninyo yung inyong mandato. Yes, sir. Well noted po. Anyway, nag-bell na kasi. Pero surprisingly, no, yung data ng DTI, walang data sila na nag-complain sa kanila. Well, ganito kasi yun, kapag nag-complain ka sa DTI, ang daming set of appointment yan. May hearing, so maabala ka pa. Kung ang concern mo lang ORCR, matagal, syempre, habang umuusad yung complaint mo, yung date ng hearing mo, malamang, syempre, na-resolve na yun ng dealer, Pero may isa akong i-share sa inyo na experience na natagalan din talaga, yung admitted yun, natagalan ng yung registro. Ang nangyari kasi, nagkadoble yung chassis number dun sa pag-type. So, ang nangyari, pinagawa ng panibagong chassis para hindi magkapareho. Kasi bawal kasi na pareho yung chassis number sa isang motor. So, eventually na-settle din naman yun. So, may mga ganung technicalities sa side ng dealer. Yung 300,000 napakalaki noon para i-commit mo siya. Actually, madali lang naman magpa-register ng motor. Nowadays, Mr. Chair, 30 seconds. Mr. Chair, pwede po bang mag-request sa DTI ng list of complaints or data? Yes, sir. Yes, sir. And of course, yung inyong accomplishments. Yes, sir. Yes, sir. We can provide that data po. Okay, next round na lang, Mr. Chair. May one last item sana kung aprobahan ng Mr. Chair. You still have 10 seconds. Habol niyo po. Basta yung question. 10 seconds. Bilisan yung question po. For the next round, as para makaprepare naman yung pong kapamilya natin sa public service, meron po kayong consumer education and advocacy. Gusto lamang po natin malaman ano yung programa ninyo at nasaan na at ano yung accomplishment ninyo. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, Kong. Go ahead.
Sir, for consumer advocacy and consumer education, regular po tayo nagkakaroon ng mga webinar natin na iniimbitahan po natin ang lahat ng stakeholders. Open to the public po to. Pangalawa po, meron po tayong programa sa radyo po at saka sa TV, teleradyo po yan, consumer at iba pa, na tinatalakay po natin yung mga common consumer concerns po. And then, syempre po, meron din po tayo yung mga regular natin ng mga kapihan na kasama po ang mga manufacturers, retailers, at lahat po ng mga stakeholders pagdating po sa mga consumer issues. And then, syempre po, ang DTI, meron po tayong no wrong door policy. Ibig sabihin po nito, inaanyayahan at lalo pong ine-encourage natin ang ating mga consumers na magreklamo sa amin para at least kung may issue sila, diretso na sa amin. Kung wala sa mandato namin, kesa sabihin namin na lumipat sila, tatanggapin namin, kami na po magre-refer, kami na po bahala. And finally po, meron tayong bagong programa, yung Report to SEC. Rekta po kay Secretary Roque. Pwede pong magreklamo ang mga consumers. And meron po tayong programa na kapag nagreklamo dun sa Report to SEC at dti.gov.ph, agad pong sasagot at masusolusyonan po yung issue ng ating mga consumers. Mr. Chair, if I may, request ko na lang po, submit po kayo sa committee ng programs and accomplishment, Mr. Chair, if I may. Yes. Thank you. Thank you Yes, po. sir. Okay, and just to clarify the previous request of Kong Busita, it's the complaints of just the motorcycle riders against the dealers, tama po ba? Or all complaints, just the riders? Isama na po natin, Mr. Chair, yung other motorists. Okay, all motorist complaints. Okay, thank you. Kung Pilipinas yun ah. So, ayun na nga, kung gusto mo yung content for the day, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.